Lagi dito yung ah, panahon ng dalawang propeta. Dito po yan dahil magkakaroon po ng revival sa panahon na yan. At makikita natin yung mga pagkakaduktong-duktong ng Biblia. Yung message ni Brother Johnson kanina, I saw four angels, Revelation 7, I saw four angels standing on the four corners of the earth. Yung pong four corners na kung saan ang civilization, mga anak, sa Middle East, tinutukoy po dito. Four corners of the earth, holding the four winds of conflict, alam natin yan, economic, religious, military, ano pa isa? Ayan, political, ayun. So yun, yung winds of conflict na yun na magaganap. Pero sa ngayon parang pa lang di ba? Hindi pa talaga masyado. Preparation pa lang, di ba? So nakikita naman natin di ba? Na mangyayari ang hulang ito, sa Book of Revelation. At sabi dito, may apat na anghel na may hawak-hawak nun. Ibig sabihin, pinipigil pa, tama? Standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow. Yan. Winds of conflict should not blow on earth, nor on the sea, nor on any tree. So wala pa. And I saw another angel ascending from the east. So itong anghel na ito, itong pinaka-general na mga anghel, Kasi may kapangyarihan siya mag-utos sa mga anghel, di ba? I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servant of our God in their foreheads. So, ibig sabihin, wag muna kayong gumalaw, di ba? At yan tinutukoy niya, anak, pag sinabing, till we have sealed the servants of our God in their foreheads, ibig sabihin, tumutukoy po ito sa 144,000. Amen? So, ang pagbuhos ng apat na anghel ay magsisimula sa middle of the week. So, yun. Nakikita natin yung panahon. Tama? Shall we say amen? Kasi pinigil Saan pinigil? Till we have sealed the servants of our God in their hearts ba o foreheads? May kaibahan yon, di ba? Tama? Kailangan makita natin ang pahayag doon. Pag sinabing in their foreheads, ibig sabihin yan, may revelation sila patungkol sa kanilang Messiah. Tama? Yung 144,000. Bagaman, bumuhos ang banal na Espiritu doon, pero kailangan silang maselyuhan sa kanilang mga noo. Tama? Shall we say amen? So, dalawang uri po ng sealing. Sealing in their hearts at sealing in their foreheads. So, Revelation 7:3 kanina, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Ito yun. Shall we say amen? Ibig sabihin, revelasyon. Tama? Kasi pwede kang maselyuhan ng Espiritu Santo, pero wala kang revelasyon. Sangayon ba kayo? Ephesians chapter 4, verse 30. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. So may pagkaiba, di ba? Shall we say amen? Sealing in their hearts, iba yung sealing in their foreheads. So malinaw yan, mga anak, mga kapatid. Kaya kailangan hindi lang tayo sealed by the Holy Spirit in our hearts, kundi kailangan may tatak din tayo.
Tama? Ano yung tatak yun? Revelasyon. Tama? So malinaw niya, sealing in their foreheads. So may dalawang bagay po yun. So yun, dito sila makukumpleto, mga anak, mga kapatid. At kapag ka nakumpleto na, naselyohan na ang 144,000, ano sabi ng anghel? That's the time na ang apat na anghel na yon ay bibitawan na yung kanilang kanya-kanyang trompeta, no? So, amen? Diyan na, papunta po daw. Pero dito, masasabi nating merong peace time pa. Tama? Kasi sealing ng 144,000. Tama? Kasi may mga katuruan nagsasabay yung sealing tsaka yung Great Tribulation. Hindi pwedeng pagsabayin yon. Sabi sa amen. Papahintulot ng Panginoon na magkaroon muna ng kapayapaan para iprepara si Israel sa outpouring of the Holy Spirit na kanyang ipinangako sa bayang ito. Sabi sa amen? So ito yan. While tayo po dito ay preparado na tayo sa rapture. Tama? Sabi sa amen? Preparado na tayo dito. Pagka lumitaw na yung dalawang propeta doon, ibig sabihin, pag dito ng dalawang propeta, meron na lamang half-hour silence. At gaano katagal yung half-hour silence? Pag kinumpute mo yung 70 weeks sa half-hour, meron na lamang 6 months. Ibig sabihin, ang thunders, magpa-prophecy for only 6 months. Maigsi lang. Naintindihan po natin? Dahil ang kanilang message ay preparation message. Preparing for the rapture. Sabi sa amen? Sige po, bago ako magtuloy-tuloy, ngayon natin ng patuloy na patnubay ng Panginoon. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po minsan pa salamat sa umagang ito sapagkat patuloy ay iyong paggabay sa bawat isa sa amin at patuloy na nagbibigay ka sa aming puso, sa aming kaisipan upang magkaroon ng unity of the faith, magkaroon ng isang mensahe, magkaroon ng isang pananaw. Panginoon, dito mo kami dinadala at naniniwala ako na mangyayari ang mga bagay nito sapagkat ipinasasakop namin ang aming mga sarili sa iyong mga salita at sa iyong mga lingkod na nauna na iyong ginamit, Panginoon, para sa amin upang kami tumalima din naman sa kanilang mga turo at mga aral. Salamat sa patnubay, sa gabay. Naway turuan mo kami sa oras nito, Panginoon. Isugo mo po ang iyong mga anghel at papayapain mo ang bawat isa. Ang bawat isipan at ang desire, Panginoon, sa iyong pagpapahayag. Mapalad ang bumabasa, dumidinig at nagbabantay ng aklat ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. Salamat, Panginoon, sa pag-comfort mo sapagkat mapalad kami at naniniwala na ang huling aklat na ibinigay mo, ang aklat ng pahayag, ay magdadala sa amin sa iyong pangako, Panginoon. Sa pangalan ni Yahushua HaMashiach, ang banal ni Israel, ang aming tagapagtubos, ito po'y aming samot dalangin. Amen at amen. So, say amen. So, yung Jesus Christ, inano ko lang, ginamit ko lang yung Hebrew name niya, Yahushua. Sabi sa amen? Hindi iba yan. The same yan, mga anak, mga kapatid. May panahon para gamitin yung pangalan. Pero pinaprepara ko lang tayo, nagpe-prepare lang tayo. Dahil, sabi nga ng si Karaya, kung di ako nagkamali, on that day, there shall be one Lord, and His name, one. Salamat. Shall we say amen? Bakit naging one na lang ang pangalan niya? Kasi magkakaroon ng restoration of the pure language. Tama po? Hindi ba si Kristo nagpakilala kay Pablo? Sabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sumagot si Kristo sa wikang Hebreo. Diba?
Oh. Ibig sabihin, ang ginamit niyang pangalan ay pangalang Hebreo. Tama? Yes. So, say amen? Amen. So, pinahintulad lang yung mga bagay na pagkakaiba. Ano sa pagdating sa pangalan. Pero, on that day, there shall be one Lord and His name. One. Kahapon ba yun? Naglalakad ako, no? At may nasalubong ako na nagtitinda ng asin, no? Kilala ko matagal na siya sa end time movement. Kaya na medyo parang may pagdududa ako. Kinamusta ko lang. Nagkamustahan kami. Sabi ko, kilala mo pa ba ako? Oo. Ganun sumagot eh. Kilala kita. Brother Arky ka eh. Yan, di ba? Salamat naman. Tapos sabi niya, alam mo ba na parang hindi niya ma-claim pero parang sa pananalita niya parang kiniklaim niya siya na siya ay isa sa thunder eh. Kasi marami na nag-claim niya namatay dito sa GMA. Maraming nag-claim nito namatay. Eh nakakalungkot yun. Eh natatawa lang ako dahil isang bagay na napaka-imposible sa panahong ito para mag-utter ang thunder, ano? So, say amen? Hindi ko na siya napaliwanagan at umalis na hanggang umalis siya. Sabi niya, alam mo, na-prophecy ko yung pangyayari, sabi niya, bago magkaroon ng California wildfire o yung fire cycle. May kapanipaniwala din, di ba? Dahil nangyari nga, di ba? Kung yun ay na-prophecy. Pero, tandaan natin, yung mga bagay na yan, ay yung pagkasira bagat walang detalye kasi, yung pagkasira ng California, actually, na-prophecy na yan ni Brother Branham, ano? Sabi sa amen? Pamilyar tayo sa kanya mga naihula na yan. Ngayon, paalis na, hindi ko na napaliwanagan. Ano. Ngayon, kung sasabihin natin na nag-a-utter na ang thunder sa panahon natin ngayon, ako naniniwala buhay na ang thunders. Pero, pagdating sa uttering, hindi napapanahon. Hindi napapanahon. Dahil mag-a-utter lamang sila doon sa half-hour silence. Half-hour silence, ibig sabihin, maiksing panahon before the rapture dahil ang message nila ay preparation. While the fivefold ministry o yung message ng shout na kiniri ng fivefold ministry, ito ang message for perfection. 5, tama? 5, fivefold ministry. At ang foundation niyan, walang iba kundi apostol. Sabi sa amen. Apostol ang foundation. Brother Branham, alam natin, pundasyon siya kapag pag-uusapan ang angel messenger. Isa sa pundasyon. Pero patay na siya at wala ang patay na gagamitin para sa perfection. Tama? Sangayon ba tayo? Wala pong patay na gagamitin sa perfection. Kundi, ang Panginoon magpapalito ng apostol. At isa na dyan si Brother Jackson. Shall we say amen? Kaya sa panahon ni Brother Jackson, talagang napakalinaw ng kanyang mga mensahe, mga kapatid. Maliban na lang doon sa nalihis, ano? Kasi may possibility ng paglihis ng tao kapag hindi niya sinang-ayunan ang
kabuuan ng mensahe ng apostol. Maraming ganyan, mga anak, mga kapatid. Karamihan sa kanila kinuha na ng Panginoon. Mga dating close kaibigan, ano? Pero kinuha na eh. Pero kung sana tama sila, sana sila yung nanatili, ano? Say amen? Dahil sabi ko nga, walang patay na gagamitin. So, ang gagamitin ng Panginoon ay buhay. Which si Richard Gunn, hindi na siya gagamitin. Kasi, patay eh. Tama? So, ang Diyos gagamit ng buhay para maging pundasyon. Kailangan ng apostol sa huling panahong ito, mga anak. Dahil sila po ang pundasyon. Apostles and prophets, yun ang pundasyon. Kaya yung propeta natin na mahinga na, kinuha na ng Panginoon yung kaluluwa niya. Pero yung laman niya, nandun pa rin sa libingan at nag-iintay ng rapture. Tama po? Nag-iintay po ng rapture yun. At yun, magsasabay-sabay tayo. Babangunin muna sila at sasalubong sa Panginoon. So yun po. At yung pagkakasabi, no, sabi ng tao para bagal lumalabas na isa siya sa kulog, nireplyan ko ngayon yung simbahan, ano, at isa doon yung nagpupunta rin dito, hindi ko nabanggitin yung pangalan niya. Sabi ko, bakit merong nagkiklaim sa inyo ng thunders? Dahil kung nandyan na ang thunders, dapat nakaposisyon na ang templo. Sabi siya, amen? Dapat nakaposisyon na ang templo. Miski yung paglitaw ng dalawang propeta, ang templo nandun na. Tama? Sabi siya, amen? Kasi inutusan di ba, si Juan, sukatin mo ang templo, di ba? Tama? Sukatin mo. Ibig sabihin, sa panahon ng dalawang propeta, nakatayo ang templo, ang third temple. Tama po? Habang sa Gentiles naman ay nagtatander. Kasi mayroong mga turnover Tandaan natin may mga turnover. Kung paano ang mensahe galing kay Israel, tinurnover sa pamamagitan ni sino yung messenger? Tinurnover sa atin, sa Gentile. Di ba? Si Pedro, meron siyang binisita na isang hintil. Sabi niya, Panginoon, hindi ako kumakain ng maruruming bagay. Yung parang maruruming bagay na yun, nagtitipo sa mga hintil. Di ba? Pero dahil inutusan siya, no choice siya, kundi gawin yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. At doon, mga anak, ay sinimulang ipangaral. Ibig sabihin, nagkaroon na ng turnover, unti-unti sa mga hintil hanggang sa lumitaw ang apostoles na si Pablo. Shall we say amen? Siya pong apostol ng mga hintil. While si Pedro ay apostol para sa mga Hudyo. So, ang pinag-uusapan dito yung turnover. Nagkaroon ng paglipat from Jews to the Gentiles. Then, sa panahon natin, meron ding turnover from Gentiles to the Jews. So, ibig sabihin, magduduktungan. Tama? Magkakaroon po ng continuity yun. Di ba? O kaya harapan. Magkakaroon ng harapan. Magkakatagpo, magkakakitaan. Ang totoo nga niyan bago mag-rapture makikita natin bahagya yung dalawang propeta sa Israel habang nangangaral sa kanilang mga kapwa Hudyo. Shall we say amen?
So, dito po yun, mga anak. Itong 3.5 years na ito, na peace time, kakain tayo mga Gentile dyan. Ng half-hour silence na sinasabi doon. At doon sa half-hour silence, ihahanda tayo para isampa tayo ng Panginoon sa rapture. Revival yung panahon na yan. At habang nagre-revival sa Israel at sa Hintil, ang mundo naman ay galit na nangingit-ngit sa Israel, ano? Dahil nagpapakita na ng tanda yung dalawang propeta, di ba? Shall we say amen? Na ikinapuot ng mga Hintil sa Israel. Kaya diyan bumitaw ang Amerika sa Israel, di ba? Dahil sa ginawa ng dalawang propeta na yon. So, napaka-imposible, mga anak, na sa panahon na ito ay magta-thunder. So, ang sinagot ng tao, yung kanilang elder, sabi, ganito lahat daw ng thunder, pag sinabi mong thunder, sabi niya, voice of God yan Tama nga naman, di ba? At kahit sino daw, pwedeng mag-utter ng thunder. So, pag sinabi natin, ang voice of God is also a thunder, walang problema doon. Tama? Shall we say amen? Pero ang pinag-uusapan sa 7 thunders, ito po ay ministry. Tama? Kasi pag sinabi mo ang church, ang buong kaiglesyana na pwedeng gamitin ng Panginoon nasa thunder, posible naman yan. Pero ang sinasabi naman ng Revelation chapter 10, 7 thunders. May bilang Tama? Sangayon tayo? May bilang. Bagamat okay, pwede kayo mag-thunder. Dahil kung ang interpretasyon ninyo ay thunders or thunder is a voice of God, hindi ako against yan. Pero pagdating sa Revelation chapter 10, mga anak, mga kapatid ko, ito po yung ministry. Shall we say amen? Basahin ko, mga anak. And I saw another mighty angel come down from heaven. Sino nakakilala sa anghel na to? Clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. Sabi ni Brother Jackson, an angel portraying Jesus Christ. So, sino yung anghel na ito? Walang iba, yung anghel na Daniel chapter 12 verse 1. So, yon, kilala niyo yan? Si Michael, portraying Jesus Christ. Not literally si Jesus ito, mga anak. Portraying lang. Siya po yung nagmemuestra ng mga katangian ni Kristo sa panahong ito. Bago mag-rapture at bago, kasi yung paan nito nandun sa sa dagat. Ano sinisimbolo ng dagat? Mga tao, mga hintil. At yung kanyang paa ay nandoon sa lupa. Land of Israel. So, ganun nahahati ang atensyon ng angel Michael na ito. And I saw another mighty angel come down from heaven. So, galing siya sa taas. Tama? Kasi, may mga interpretation ng end time dito na yung itong Revelation chapter 10 na ito hanggang 7, I see Brother Branham, So, dalawang klase ng anghel. Dalawang klase ng messenger. Earthly at heavenly. So, agree tayo? Shall we say amen? Earthly and heavenly. At alam natin, yung earthly angel, during the time of Revelation chapter 10, na mangyayari ito,
patay na. Nasa libingan na yung earthly messenger. Tama? Si William Marion Branham, nasa libingan na. Tama? Sabi sa amen? So, ibig sabihin, tama ang pagkakasabi ng Biblia na ang anghel na ito ay bumababa galing sa langit. Tama. So, it is an heavenly messenger. Come down from heaven clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. Cloud, nagsisimbolo ito ng the presensya ng Panginoon, And a rainbow was upon his head. A rainbow, nagsisimbolo ito ng kobenante. And his face as it were the sun. Yun, nagliliwanag na gospel of Christ. And his feet as a pillars of fire, meaning siya ay tested, mga anak, mga kapatid, sa pamamagitan ng apoy. So, ganun sinubok ang ating Panginoon. Pero dito, ang pagkakasabi ay isang anghel. Tama? Ha? Ayan, malinaw na rin yung pagkakasabi ni Brother Jackson na yan. Na an angel portraying Jesus Christ. And he had in his hand a little book open. Bukas na yung aklat na yan. Shall we say amen? Anong aklat yan? The book sealed with the 7 seals. Shall we say amen? Walang iba kundi ang aklat ng pahayag. Dito muna tayo para maintindihan po natin, ay isa-isahin po natin patungkol sa aklat na ito. Revelation chapter 5, and I saw in the right hand of him that sat on the throne. Sino yung nakaluktok sa trono? God sitting on the throne. Tama? Revelation 19 yon. I saw in the hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside. Kasi scroll nga yun, di ba? Not literal book, kundi scroll. Sealed with 7 seals. Naseselyuhan ng 7 selyo. So, ibig sabihin, pagka ang isang aklat ay natatakan, naselyuhan ng 7 selyo, wala kang ka-idea kung ano yung aklat na yan. Tama? Shall we say amen? Pero, merong worthy para kumuha ng aklat na yan at magbukas ng mga iwaga. Shall we say amen? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Sa verse 2, sabi po dito, and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? So nagtatanong siya. Sabi sa amen. Nagtatanong siya kung sino ang worthy. Dahil, sabi din sa verse 3, and no man in heaven, nor in earth, neither under death was able to open the book. Ngayon, ang tanong kasi dito hindi ba meron nang may hawak-hawak doon at nakaupo sa trono? Tama? Walang iba kung hindi ang Creator. Naintindihan natin? Ha? Kasi hawak-hawak na niya ba't tatanungin pa, sino ba ang worthy na kumuha ng aklat at magbukas nito? So, hindi siya worthy. Bagamat yung aklat na yan ay selyado sa kanyang mga kamay, pero kinakailangang may mag-alay ng buhay para sa aklat ng buhay na yon. Shall we say amen? Sabi dito, no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book. So walang qualified. Neither to look thereon. So anong nangyari? Sabi ni si Juan ay napaiyak, mga anak.
And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book. So no man. So ang hinahanap ay tao. Tama? Redeemer. Tama yun ang hinahanap eh. Kasi hawak na nga nung ama na nakalukluk dun eh. Siya yung worthy humawak nun. Pero ang problema, silyado to. Bakit? Dahil sa inyong mga kasalanan. Tama? May buhay sana kayo. Pero nandito sa kamay ko. Bagaman natatataka ng 7 selyo, pero kailangan ng dugo para maibalik ito. Para maibalik ang buhay. Shall we say amen? So kailangan ng Redeemer. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seals thereof. Yung autoridad, mga kapatid, inilipat ng Panginoon Diyos sa kanya eh. Tama? All the power is given unto me. Shall we say amen? So anong ginawa niya? Magkatapos sabihin niyang ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan ay iniatang na sa kanya. Umakyat saan? Sa kanan ng Ama. Tama? Kaya ang mga denominational churches ngayon, ang tingin nila kay Kristo ay siya na rin mismo yung Ama eh, di ba? Tama? Miski sa end time, may mga nagkiklaim niya, siya rin yung Ama, siya rin yung anak. Pero mga kapatid, iba yung pinaluklok. Tandaan natin, iba yung pinaluklok doon sa nagluklok. Tama ba? So ito, pinaluklok ang ating Panginoon sa kanyang kanan. So balik tayo sa Revelation chapter 10, mga anak. At so dito, no? And he had in his hand a little book open. Sa verse 8, dito po binuksan yun, ano? Ito yung mensahe ni Brother Johnson kanina, no? And when he had opened the 7th seal, kasi nga isa-isang inalis yung mga selyo ng aklat eh, di ba? Kasi natatatakan ng 7. Ngayon, sa panahong ito, ng pagbubukas ng ika-7. Tandaan natin, ika-7 may panahon yan para buksan, ano? Shall we say amen? May panahon yan. Kasi sa daigdig ng end time ngayon, mga anak lahat ng selyo binuksan na ng 7 mensahero eh. Eto. 7. Yan daw ang 7 thunders. Ephesians, Charles H. si Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, William Marion Branham. Yan daw yung 7 thunder. So, kilala nyo, sino nagturo nito? Yung taga Binondo na lumaban sa kanyang apostol. So, yun. Kaya lumalala mga kapatid Now, tandaan po natin, ang 7 thunders mahayag lang kapag binuksan na yung ika-7. Shall we say amen? Yung ika-7 selyo, doon lang mahayag ang voices of the 7 thunders. Naintindihan po natin? Lakasan nyo, amen nyo. Huwag kayong antukin, ano? Kasi napakahalaga nito, mga anak Actually, mga repetitions na lamang ito. Hindi ko alam kung ano yung may mensahe ko, pero sabi ko nga, madalas bumabasi ako kung ano yung
nauna na, Brother Johnson. So, sabay ng pagsusugay, kung ano yung pwede natin maidagdag para magliwanag po sa atin ang gospel. So dito, when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Pag sinabi nating silence, sabi nila kasi nung araw kaya daw silence, yung mga anghel daw, ganyan, hindi daw gumagalaw. Hindi daw larang gumagalaw doon. Maling interpretation yun. Ha? Pag sinabi mong half hour silence in heaven, ibig sabihin merong sinisikreto ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin mga anghel di gumagalaw, silence Hindi ganon. May mga sikreto ang Panginoon na hindi ipinahahayag. Shall we say amen? Hindi ba sabi ng Panginoon, walang nakakaalam ng oras at pagparito ng aking pagparito ng anak ng tao, walang nakakaalam ng oras niyang araw. Sinikreto, di ba? Shall we say amen? Ha? So dito sa half hour silence na yun, panahon po yan. Hindi yan literally na walang gumagalaw sa kanila doon at walang nagsasalita. Ang totoo nga niya, pag binasa mo ang Book of Revelation, di ba, sa chapter 5, Chapter 4 and Chapter 5, nagpupuri ang mga buhay na nilalang araw at gabi. Tama? Shall we say amen? Araw at gabi. Walang pahinga ngayon. So, gano'n ang nangyayari. May sinisikretong Panginoon sa half-hour silence na yan. And I saw 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. So, ito na, Brother Johnson, Ito na, yung pagbibigay ng trumpet judgment ng Panginoon. So, dito ibinigay ang trumpeta. Na kapag bukas na ang ikapitong selyo. So, anong panahon yun? Mabubuksan ang ikapitong selyo o mahahayag ang sekreto ng ikapitong selyo sa panahon ito. Tama? So, kung titignan natin kung anong panahon tayo, o itong Revelation chapter 8, kung anong panahon yan, na pagbibigay ng trumpeta, walang iba kundi dito yan, sa half-hour silence. Ihahanda na sila, tama? Shall we say amen? At tinitignan natin yung panahon, Kasi kung sa panahon natin ngayon, wala pa naman templo na para magsimula ng maghandog, mag-alay si Israel ng mga hain. At tuloy yung 2 propeta na nangunguna doon, napakamalabo pa na ang ikapitong selyo ay mabubuksan sa panahon natin. Kasi nagkaroon ng half-hour silence At yan ang sikreto, mga anak, na hindi ipinasulat kay Juan. Hindi ipinasulat. Hindi pinahintulot na isulat. At ang sabi, tatakan mo. Di ba? Ibig sabihin, sikreto mo muna. Hindi napapanahon para maihayag yung bagay na yan. At yan ay tumutungkol lamang sa ikapitong selyo. Tama? Shall we say amen? While yung other 6 seals, bagaman silyado mo rin, pero yun ay unti-unting nahayag through William Marion Branham. Shall we say amen? Tama ba?
sa kanya lang nahayag yon, yung 6 na trumpet, 6 seals, sorry. Pero yung isang selyo, sabi niya, wala akong alam dyan. Hindi panahon. Kundi merong taong gagamitin para dyan. Meron ditong quote si Brother Branham, idagdag ko na lang muna para hindi tayo malayo. So ito, basahin ko na lang. 7th seal, 1963, March 24. So sabi niya dito sa 391, number 391, the 7 thunders in heaven will unfold this mystery. Ayun. Pag sinabing will unfold, ibig sabihin sa panahon niya, hindi pa. It will be right at the coming of Christ. Because Christ said no one knew when He would return. So patungkol pala yan sa pagpaparito ng Panginoon. So say amen. Naging quotationer na rin ako kasi kailangan Dati kapag ka-quotationer ay paniwalaan Pero may halaga rin pala, sabi ko. Nung natuto ko mag-quote, sabi ko, natuklasan ko na bakit ang dami nilang quote na puro sablay, samantalang ito lang yung napakasimple na quote na base sa banal na aklat. At sa 393, but there'll be 7 voices. Sabi pa nung isa, Brad, patunayan mo sa akin na yung voices of thunders na yan tao yan. Alam mo yung tao na yan, magaling mag-English yun Yung bag niya, napakalaki, puro spoken word yun. Pero bakit ganun ang tanong? Pag sinabi bang voices, pusa yan. Pag sinabi bang voices, pusa, natural tao yan, tama? Pero ba't yung tanong patunayan mo sa akin, Brother Alki, na tao yan. Yung 7 thunders mo yan. Hindi naman aso yan. Diba? The dog barks. The cat, meow, gagana ng meow. But there'll be 7, quote ito 7 voices of these thunders that will reveal the great revelation at that time. So, ang katwiran pa ng isang tao, pwede mag-utter ang thunders sa church. Mga kapatid, pag sinabi mong thunders, specific yes. Pag sinabi mong 7 thunders, yan ay tumutukoy lamang sa ministry. Shall we say amen? Ministry of the 7 thunders. Hindi lahat kayo pwede maging thunders. Tama ba? Yun ang gustong palabasin ng simbahan na yan Lahat tayo magagawa. Many are called, but only few are chosen. So, mapalad na lamang yung may unawa. Yung nagbukas ng kanilang kaisipan. Yung nagmahal sa salita ng Diyos. Magiging mapalad sila. Dahil magpapahayag ang Diyos sa simple niyang kaparaanan. Hindi kailangan siksikan tayo dito. Dahil many are called, but only few. Only few are chosen. Konti lang ang pinili. Hindi mo naman sinabing many are chosen Marami lamang yung pinagpilian. Tama po? Amen. May dumarating sa buhay ng tao, mamamali siya ng landas. Kahit sabihin mong follower ka ni Brother Branham, kahit sabihin mong follower ka ni Brother Jackson, may pagsubok na darating sa buhay ng lahat ng tao. At kapag hindi mo nalakpasan yung pagsubok na yan,
at na-testing ka. Yan na. Simple lang ang ibig sabihin ng I know you not. I know you not. Hindi ba? Dahil many are called, only few are chosen. Si Brother Ray nagtatanong ng panaginip, nakalimutan ko lang pero meron kapatid, meron. Pinakita pa sa akin yung mukha ng tao. Cross na daan. Tapos nandito kami. May mga screen. Yung cross na gano'n, di ba? Dito kami. Walang nakakakita sa amin walang nakakagalaw. Pero sa labas, makikita mo kung ano nangyayari. So makikita mo doon yung pagdating ng mga sundalo ng Antikristo. Ito nakita ko yung isang kaibigan doon, sabi ko, uy, si ano to kaibigan? Lumabas ako. Doon sa screen na yun, lumabas ako. Nakalabas naman ako Pagkatapos nung lalapitan ko na siya, dahil kilala ko nga yung mga tao kakamayan kong ganyan, nakaano siya barong Tagalog na sa malayo nakatingin ganun tapos may sumigaw, ayan na sila. Sino yun sila? Mga sundalo, European soldiers, mga anak. Ang lalaking tao, may batuta, may barel. Nagtakbuhan yung mga manggagawa nakaano sila lahat, naka puting barong. Pagkatapos nung nakita kong gano'n na sitwasyon, pumasok na ako, bumalik ako doon sa parang kulungan ng gano'n na. At tinignan ko, hinahabol yung malalayo na binabaril. Yung matatagpuan, hahawakan ng ganyan, ihahampas ng ganyan. Isipin mo, lalaking tao nun, mga naka-helmet pang ganon. Kulay blue at puti. Uniforme nila. Sabi ko. Pinakita talaga yung mukha ng tao Best friend. Sana mabago ang hihip ng hangin. Mga manggagawa. Siya lang yung nakilala ko. Ituloy ko lang yung pagbasa dito sa Kautana. So I believe to us, who if we don't know it, and if I won't be known till that time. It won't be known till that time. So, tinutukoy niya yung laman ng selyo na yan. Yung sekreto, yung misteryo doon sa ikapitong selyo na yon. Ulitin ko, it won't be known till that time, but it will be revealed in that day, in the hour that is supposed to be revealed. So, the thing for us to do is to be reverent before God and serve Him and do all that we know how to do and live good Christian lives. Here now we find that the sixth seal has been opened to us. We see it and we know that the seventh seal cannot be brought to the public until that hour arrive. So, ibig sabihin, pag binuksan mo yun, kukulog Tama? Yung pitong selyo na yan, kukulog, di ba? Pag binuksan mo yun, may 7 voices of thunders doon na magbibigay ng instruction sa bride. Amen. At magpapatunay yan dahil yung 2 propeta nandun na. Nagtatagpo na. Nagbibigay sila ng testimony sa isa't isa. Ang problema lang, nauna tayo na selyuhan. Tama? Sealing in our hearts and sealing in our foreheads. May revelation tayo ni Kristo Tama?
While the Jews, kaya sila hindi mapapasama sa rapture, doon pa lamang sila siselyuhan eh. Natapos na, kinuha na tayo sa half-hour silence. After the half-hour silence, kinuha na tayo. So yan, kaya napaka-imposible, sabi ko na ganyan ang paniniwala ninyo na ang iglesia pwede maging thunders. Hindi pwede. 7 lang yun. Espesipiko yun. Tama? Shall we say amen? 7. Walang labis, walang kulang. Another quote, is this the sign of the answer? 1962 naman to. December 30. Ayan. Now listen. This angel come down from heaven. So, tama, di ba? Yung makapangyariang anghel na may hawak ng aklat ang tinutukoy niya. Tama? Na sa panahon ng Revelation chapter 10, bukas na dahil nakita doon ni Juan na may bukas na aklat na. Tama? Saan binuksan siya? Sa Revelation chapter 8 verse 1. At sa pagbubukas, yung may half-hour silence. Ibig sabihin, tatakbo pa ang panahon. Ipapangaral pa ang voices of thunders. Tama? Sino nakaintindi? Yung half-hour silence na yun, pangangaral yun na kung ano ang nilalaman nung ikapitong selyo. Kung ano ang hiwaga doon. Naintindihan natin? Yan. Ito. Now listen, this angel come down from heaven. See the other 7 angels of the 7 churches. So ito, angel din yan. Kaya nga in-interpret ngayon nila, ito na yung thunders eh. Kasi siguro nabasa nila ito. Sabi dito, the 7 angels of the 7 churches was earthly messenger. Yan, mga earthly yan. Isa si Brother Branham doon. Tama? Tuloy ko lang pagbasa. 7 angels of the 7 churches. Ayan na nga. Was earthly messengers. So malinaw, walang pagtatalo doon. But this angel, sino tinutukoy niyan this angel? Singular, this. T-H-I-S. Tumutukoy po doon sa angel na bumababa yung binasa natin kanina. Ano? Tapos amen? But this angel, all the message is finished. All the message patungkol sa ating kaligtasan, kasama na yung rapture of the bride. Tapos na. The 7th angel winds up the whole thing. Sa kanya pala, yung 7 angel na yan. Winds up the whole thing. Ang tinutukoy niya, hindi yung sarili niya, ha? Baka misinterpret nyo, kagaya ng misinterpretation ng kabila. Ang tinutukoy niya, yung anghel na yon, hindi siya. Dahil tandaan po natin lagi ito, si Brother Branham ay earthly angel. Tama ba? Pero yung anghel niya, which is the 7th angel, ito yung anghel sa langit. Ito yung nag-a-anoint sa kanya. Tama? Pwede siyang mamatay, pero yung anghel niya mananatiling buhay. At yung anghel niya, dahil patay na siya, hindi na siya gagamitin, gagamit yung anghel niya ng ibang tao. Tama? Shall we say amen? At yan na nga yung 7 kulog. Tama? Paano pa siya gagamitin? Nasa hukay siya. Tama? Amen. The 7th angel winds up the whole thing. And this angel comes not to the earth. Malinaw, di ba? Hindi si Brother Branham yon. Tama. He is not a man. Ayan, malinaw. From the earth as the messengers to the 7 churches. So yan, mga tao yan talaga. May Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, and isa si William Marion Branham, yung propeta natin na mayapa na, mga kapatid. Sabi niya, he isn't a man from the earth as the messenger to the
ages. That's finished. Oh, so, finish na sila, Brother Francis. Tapos na pala sila. Hindi na sila gagamitin. Kagaya ng turo mo na sila yung thunders eh. Ikaw ang pasimuno niyan. But this angel brings the next announcement. May announcement pa ba? Bukod sa announcement ng shout at tinig ni William Marion Branham, may next announcement pa. Tama? Shall we say amen? May next pa. This angel brings the next announcement. And an angel means a messenger. And he comes down from heaven, clothed in the pillar of fire, cloud with a rainbow over his head. And a rainbow is a covenant. So, ang interpretation ni William Marion Branham dito, it was Christ. The anointing. Ibig sabihin, yung anointing ni Kristo nasa anghel. Tama? Kung iintindihin natin. Kasi si Kristo, tandaan po natin nasa wedding supper eh. Tama? Nasa wedding supper. Samantalang, sa panahon na yan, mga kapatid, dito, ay babaka yung anghel. Yung representative niya, babaka yon. Yung mighty angel na yon. Kaya dito, habang, kasi wala pa namang rapture, di ba? Anong purpose ng anghel na yon? Ipakain kay Juan yung aklat. Tama? Shall we say amen? At inutusan siya manghula kang muli. So, ibig sabihin, hindi pa rapture yon. Kasi magpa-prophesy pa eh. Tama? Kung bumaba na yung mighty angel na yon, at panahon na ng rapture, ay Juan, tumigil ka ng prophecy mo, tapos na. Di ba? Hindi eh. Nung kainin ni Juan yung aklat na bukas inutusan pa siya You must prophesy again in every kindred, nation, tongues, peoples. So yun, sa Gentiles yun. Tama? Importante pa yung prophesying na yun. Sabi nila, hindi daw pwede mag-prophesy ang apostol. Propeta lang daw. Bakit inutusan si Juan na manghula? Shall we say amen? Si Juan ay apostoles, tama? Nung kinain niya yung aklat, Ambition, 96 AD. Kinain niya yung aklat at inutusan siya, manghuhula kang muli. You must prophesy again. Ibig sabihin, tama ang pagkakasabi ni William Marion Branham. There will be a next announcement. Tama? Sabi pa dito, and he comes down from heaven, clothed in the pillar of light, cloud with a rainbow over his head. And a rainbow is a covenant. It was Christ, with one foot on the land and one on the sea, and swore that time will be no more. Ano yung time will be no more? Yung rapture. Yung pagparito na ng bride. Tama? Sabi sa amen? Para kunin tayo after the half-hour silence, mga anak. Where are we at, sirs? What's all this about? I'm asking you. Sa 367, the other angels was messenger. Yan. Men of earth. Inulit niya. But this angel, this that said to the angel of the church of Laodicea, so siya pala yung nagdidikta kay Juan. Juan, isulat mo.
to the angel of the church of Ephesians, to the angel of the church of the Smyrna, to the angel of the church of Pergamos, to Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Yung pala nagdidikta kay Juan. So, sino yun? Walang iba, yung malakas na anghel. Yung anghel ng Daniel chapter 12. Yung nakaapak sa lupa at nakaapak sa dagat. To the angel of the church of Ephesus, messengers of earth, men, messengers, prophets, and so forth to the church. But this one didn't come from the earth. Ayun. Sabi ni Brother Branham, hindi yan galing sa lupa. He come down from heaven. Shall we say amen? Sinugo yun ng Panginoon. Instead na siya yung bumaba, at hindi pa naman panahon para bumaba siya, nag-utos muna siya. Okay, Michael, gawin mo yung pinagagawa sa'yo. Gawin mo yung trabaho mo. Shall we say amen? Huh? But this one didn't come from the earth. He come down from heaven because the mystery is all finished. Ibig sabihin, Brother Johnson, ito pala yung anghel na nag-utos sa apat na anghel na huwag niyo munang ibuhos. Hanggang matatakan muna yung mga servants of God in their foreheads. Tama. Shall we say amen? Kaya nga sabi dito, because the mystery is all finished. Sa sandaling yung anghel na yung bumaba na. Tama. At unti-unti na iiwan na ng anghel ang Gentiles at pupunta kay Israel. Tama. Para para kapag dumating yung dakilang kapaghatian, mga kapatid. Kasi may ililigtas ang Diyos sa pamamagitan ni Michael Archangel na ito. Unang-una yung 144,000 na iingatan. Pangalawa, yung woman na itinago sa ilalim. Shall we say amen? So yun, sipin mo, 2/3 ng Israelita patay. Kung hindi sila pinatnubayan ni Michael, walang matitira, sabi doon. Pero few men slept, mga anak. May natira pa rin. May inihanda ang Panginoon. As in the days of Noah. 8, di ba? Shall we say amen? May 8. But this one didn't come from the earth, he come down from heaven. Because the mystery is all finished. And when the mystery is finished, the angel said, time shall be no more. Ayun. The 7 thunders strode their voices. Ayun. Tama. So, ito yung tamang quote. Shall we say amen? Praise the Lord. Meron lang isa kung gusto basahin naman. Isa pang pagpapatunay ito. The 7th seal, eto yung binabagit niya na great person na darating. I'm only telling you what I seen and what has been told to me. And now you do whatever you want to. I don't know who is going to. What's going to take place? I don't know. I don't know that those 7 thunders hold the mystery. The heaven was quiet. Everybody understand? Congregation says amen. It may be time, sabi niya. It may be the hour that this great person that we're expecting to rise on the scene may rise on the scene.
Meron pang great person na darating eh. After William Marion Branham. Maybe this ministry that I have tried to take people back to the Word has laid a foundation. And if it has, I'll be leaving you for good. There won't be two of us here. The same time, see, if it is, he'll increase and I'll decrease. I don't know. But I have privileged by God to look and see what it was. See? She unfold to that much. Now, that is faith. So may iniintay si Brother Branham. Mga anak. Meron pang isang dito quote, para matapos ko na itong quotation nito. Dito direkta ang sinabi ng propeta. Na hindi siya yun. Hindi ko makita. Mamaya na lang. So, saan tayo? Punta tayo ng Revelation chapter 10, mga anak. Mga kapatid. Verse 2. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. So yan, yung tagpo na to, mga kapatid, ibig sabihin, nandito pa lamang yun. Wala pang Great Tribulation dahil kakainin pa lamang ni Juan yung aklat at pagkatapos, mahuhula siyang muli. Tama? Ha? And cried with a loud voice as when a lion roared. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Ayan. 7 lang eh. Di ba? Hindi naman sila maraming masyado na sabi ng ganong stand, mga kapatid. Sabi ng simbahan na yan ng end time, pwede mag-utter ng individual. Nabagaman, pag sinabing thunder, that is the voice of God. Pero dapat maunawaan ng tao, pag sinabi mong 7 thunders ng Revelation chapter 10, ministry to. Shall we say amen? Ministry. Press message. Nawa? Unwritten. So yung mga anak. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Huwag mong isusulat. So, ganon. Kung ano man yung misteryo na napapaloob doon, huwag mo munang isusulat. May panahon para dyan. Anong utos? Seal up those things. Tama? Pero, may panahon na sinasabi po dito na huwag mo nang tatakan. Sabi dito, Revelation chapter 22 verse 10, at sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito.
Book of Revelation, sapagkat malapit na ang panahon. Shall we say amen? Naintindihan ba natin? Nung una, sabi, huwag mong isulat. Tatakan mo. Tama? Pero pagdating ng chapter 22, He said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. So biglang nagbago, di ba? Shall we say amen? Kasi panahon para maipahayag po ito, mga hiwaga nito, dahil ito po ay maghahanda po sa atin ng rapturing faith. Naintindihan po natin? Ihahanda tayo. So, bakit ganon? The Lord descended from heaven with a shout, with the voice of archangel. So, yan na nga yun Di ba? Yung makapangyarihang anghel na yan ng Revelation chapter 10. So, yun ang kahalagahan nasa gitna na yan. Voice of the archangel. Para sa mga nabubuhay, ang tinutukoy ko Kasi kung halimbawa mga inabot lang nila ay yung message ng shout at sila'y kinuha na ng Panginoon. Kung namuhay sila na ayon sa katuwiran ng Panginoon at naging qualified sila, mapapasama po sila sa rapture. Dahil babangunin sila ng Panginoon pagdating ng rapturing of the bride. Pero yung mga nabubuhay pa sa panahon na yan, na ang Panginoon ay bababa mga anak para sa alapaap ay kukunin tayo. Kailangan maging kwalipikado tayo at handa o nahahanda ang ating bihis, mga kapatid. Fine linen. The fine linen is the righteous acts of the saints. Ibig sabihin, namuhay tayo ng matuwid. Namuhay tayo ng patas. Kaya, naging kwalipikado tayo. Pero kung hindi magiging qualified ang isang tao sa panahon na yan, maiiwan siya. Dahil yun lang naman ang sasabihin ng Panginoon magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. Sapagkat hindi ninyo nalalaman ang oras, yung araw ng pagparito ng anak ng tao. So may paghahanda, di ba? Di ba sabi doon, the bride made herself ready. Naghanda siya Kaya hindi natin masisisi ang Panginoon na sasabihin natin pagdating ng rapture, Lord, bigla ka naman dumating Hindi Di ba? Pinangunahan na tayo ng sigaw Di ba? At the midnight, there was a cry made. Narito, salubungin ninyo ang bridegroom, ang kasintang lalaki. Sumigaw na So ngayon, yung sigaw, ay naririto na. Tinanggap na natin ang mensahe ng propeta. Yung mensahe na hindi mo matatagpuan sa mga denominational churches. Yung mensahe na napakaliwanag. Yung mensahe na magdadala sa'yo sa perfection. Pero, yung ang problema doon, nagbaliwala. Di ba? Kung paano nagbaliwala si Israel at dinala sa atin mga hentil ang mensahe ng kasalan, ganon din sa huling panahong ito, na kapag ang hentil ay nag-reject, anong gagawin ng Panginoon? Ibabalik na muli sa Israel. Matatapos ang mga hentil. Shall we say amen? Many are called, but only few are chosen. Paano malaman na pinili ka? Malalaman mo yan na pinili ka dahil nangungusap ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tingnan nyo to Bakit ko nasabing mapalad tayo? Kasi nagmamahal tayo sa salita ng Diyos Revelation chapter 1 verse 3.
Blessed is he that read and they that hear the words of this prophecy. Ano yan? The book of Revelation. And keep those things which are written therein. For the time, anong time yan? Time of the rapture. Diba? For the time is at hand. Kaya nga, sabi ni Brother Jackson lagi, ang book of Revelation is the love letter of Jesus Christ to the bride. Sabi sa amen. Di ba mapalad tayo, may love letter? E paano kung sasabihin ng Panginoon, tumutok-tok, sasabihin ng Panginoon, I know you not. What's therefore? What's therefore? For you know not the days in the hour. So kung may panahon pa para magbago ng lakad. Tama? Kasi maraming tao ngayon binura yung mga pahayag So say amen? Pwede pala mangyari yun. Anong ibig sabihin yan? I know you not. Tama. Isipin mo nga, napakalaking simbahan Ang Police Virgin daw, bumibili dito. Bumibili daw ng langis dito sa Black Horse. Black Horse Rider. Antikristo yan Kahit Police Virgin, hindi bibili dyan Tama. Ba't ganun ang turo niya? Ano nangyari? Nakala ko ba follower ka ni Brother Jackson? Hindi ganyan na yung tinuro ng matanda. Lihis na turo yan. Mapalad ang bumabasa, dumidinig ng aklat ng hula at iniingatan ng mga nakasulat sa mga ito. So yan, yung book of Revelation. The book sealed with 7 seals. Shall we say amen? So unti-unti yung binubuksan mga kapatid. The first seal, ayan ang kaaway. Second seal, third seal, fourth seal. Ayan ang revealer. May anghel tayo nagpapahayag ng mga hiwaga ng Panginoon. So kapag nandiyan ang anghel, pahalagahan po natin hanggang nandiyan. Hanggang nandiyan ang liwanag. Bigyang halaga po natin ito. Revelation 22 verse 7. Sabi po dito, narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Siguro, napapansin ninyo kahit gaano katagal na tayo dito tumututok sa Book of Revelation, Amen? Kasi ang pagkakasabi, mapalad daw Tama? Sabi sa amen? Isang aklat lang ang binabanggit. Sabi dito, behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book, singular. Hindi sinabing books. Ito lang. Dahil, love letter nga ito. Sabi ni Brother Jackson. Love letter ng ating bridegroom para sa bride. Sabi sa amen? Ako'y nababahala dahil karamihan, sa pagnanasa na makaakay pa ng marami. Okay yan. Pero huwag mong pababayaan yung mahalaga para sa iyo. Tama? Natural, kapag kabaguhan ang inakay mo, yung aral mo dyan, magiging panimulang aral di ba?
Paano kung namihasa ka doon sa panimulang aral, di napabayaan mo yung sarili mo? Napabayaan mo yung pamilya mo? Napabayaan mo yung kongregasyon mo? Naintindihan natin? Yan ang kahalagahan eh. Kasi, alam nyo para sa akin, kung kaligtasan din lang naman, alam nyo yung denominational churches na yan, may kaligtasan yan eh. Naniwala ba kayo? Kaya lang, pagdating do sa rewarding, ito naman ang pinapahalagahan natin, na kailangan magkaroon tayo ng tatak sa ating mga noo, kung sino si Kristo at kung sino ang Panginoon Diyos. Naintindihan natin? Maraming simbahan ngayon, bahala na kung 3 sila o 2 sila o ano. Basta ako may pananampalataya sa salita ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. May kaligtasan ba sa kanila? Abay, meron eh. Di ba? The just shall live by faith. Hindi naman sila galing ng muntinlupa. Mabubuting tao sila. Tama ba? Amen. Kaya lang, hindi natin sinasabing lahat sila. Pipiliin pa rin. Tama. Pipiliin pa rin kung sino yung karapat dapat na totoo bang namuhay na may katwiran o after the tithes lang. Di ba? May mga ganun eh. Pinipilit yung simbahan, oy, magbigay kayo. Sinisermonan pa doon sa Facebook eh. Sabi ko nga eh. Tapos makikita ko, nag-good time. Nasa excursion, dalawang lugar yung pinuntahan. Diyan mo ba ginagastos yung pera ng simbahan? Hindi po, mali po yun. Tapos pinipwersa mo. Sinisermonan pa. Napasama nga ako sa sermon eh. Akala niya tinutuya ako siya. Kasi tinanong ko, Pastor, ganda pa ng tawag ko sa kanya eh. Pastor, Reverend, tungkol sa tithes yan, Bay, binanatan na ako eh. Tapos kamukat-mukat mo, tinanong ako, born again ka ba? Christian ka ba? Ginanon ako. Ang gaganda ng mga pananalita ko. Sabi ko, bakit ako magbibigay ng tithes sa'yo? Hindi naman kita pastor. Tapos yung tanong mo kung Christian ako, hindi ko sasagutin yan. Ang Diyos ang nakaalam yan. Sipin mo yung mga tanong eh. Matagal na kami magkakilala kasi umaatin ako sa kanya nung araw eh. Yan, simbahan dyan si Johnson Lee. Pangkitin ko na yung pangalan mo kasi hindi maganda yung pananalita mo at naka-record yung mga salita mo na hindi maganda sa akin. Hindi mabuti yan. Ang ganda pa naman ng pangalan mo, Johnson. Anak ni Juan, di ba? Johnson, anak ni Juan. Si Johnson, anak ni Juan yan. Tapos, amen. So, ganun. Hanggang sa binura niya. Yung pinost niya mismo, binura niya. Kasi, masyado niya akong dinown eh. Sabi niya sa akin, hindi ka naniniwala sa Trinity? Mabuti pa pala yung Katoliko naniniwala sa Trinity, ikaw hindi. Kaya nga sabi ko, brother ang tawag ko eh, Reverend, akala ko ba guru ka? Akala ko ba teacher ka? Hindi mo ba alam yung Trinity doctrine ni galing yan kay Constantine? Tanong na naman siya. Siya yung Constantine. Akala ko ba theologian ka? Yan na. Hindi mo kilala yung mga tao na yan na binabanggit ko? Paano ka naging guro? Hindi mo alam ang church history tapos nagpo-post ka ng church ages. Ano ituturo mo sa tao kung wala kang history? Nagtuturo ka ng church ages. Eto na, hindi na kumibo. Kasi sasama ng mga binitawan yung salita eh. Kaya yung espiritu, parang siguro, parang sinabi ng Panginoon, anak, pagsalita ka, huwag kang pipi. Parang ganun eh. Napilitan ako talaga eh. Bagaman, talaga na pagpipigil ako kasi ayokong masira yung diskarte niya. Nag-post siya eh. Gusto ko, yung mga tao niya, yung mga miyembro niya,
makinig sa kanya kasi pastor niya eh. Pastor nila yan eh. Ang problema, sinira niya ang buhay ko eh. Di ba? Bagaman kasama ko siya na matagal na panahon na, tatanungin niya ako, Kristiyano ka ba? Ang sagot ko, hindi ko sasagutin yan. Ang Panginoon ang sasagot niyan sa'yo, sabi ko. Umalis ako sa'yo dahil pati speaking in tongues, pinag-aaralan nyo. Yun lang. Ayan. Pinag-aaralan talaga kasi nagluluto ng gano'n, no? Tapos nag-i-speak in tongue ko. Pinag-aaralan eh. Ang speak in tongue, hindi pinag-aaralan yan. Ang prophesying, hindi pinag-kusa yan. Anointing ng Panginoon yan eh. Mga kapatid, napakalaking umasenso naman yung simbahan eh. Kasi pinersa yung mga tao mag-tithes eh. Kaya mo magkusa ang mga tao. Revelation yan. Pagkatapos magpo-post. 2 kotse, bagong mga bahay, nasa excursion. Hindi ganun eh. Isalapin ng Diyos, gamitin yan sa simbahan. Hindi gamit yan ng pastor. Kukuha yung pastor dyan para gamitin sa simbahan. Hindi pera ng tao, ng isang tao yan o ng mga tao. Pera ng Panginoon Diyos yan. So ito, sa verse 12, Behold, ito na, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. Sa verse 10, umatras lang ako. And he said unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. So, naintindihan natin? So, gaano kaiksi yung panahon na yon? Simula nang sabihing, tatakan mo. Hanggang dito sa sinasabi niyang, huwag mo nang tatakan. Seal not. Yan ang tanong. Gaano katagal yun? Ibig sabihin, kapag malapit nang dumating ang Panginoon, huwag mo nang tatatakan. Tama? Shall we say amen? So dumating ang William Marion Branham, nagpahayag ng 6 na selyo. Binuksan yon, yung mga hiwaga nun. Ibig sabihin, isang selyo na lang ang iniintay natin na dapat mabuksan. Tama po? Shall we say amen? Ha? The mystery of the seven thunders. Walang labis, walang kulang po yun. Ay, ang ginawa ng mga end time yung thunders messenger siya rin yung messenger ng 7 church ages. Napakalayo naman yan. Shall we say amen? Nag-thunder lamang sa pagbubukas ng 7 selyo. Yun ang malinaw. Tama po. Purihin ng Panginoon. So yun, mga anak. Kung may mga tanong kayo ay bukas naman ang ano natin sa GC, pwede ko kayong magtanong doon para doon ko na rin sasagutin para makita rin ng iba at na sila rin ay masanay din na magtanong kasi wala naman nagtatanong, wala rin nagbubukas
Ako lang yung post ng post doon sa si Johnson eh. Pwede po kayo post doon. Kung may mga ano kayo, may tanong, may burden kayo, may gusto kayo maging malinaw, i-post lang ninyo. Sabi nga eh, para sa ikatitibay. Tama, hindi para sa pagtatalo o ano man, kundi para sa ikatitibay. Yun ang purpose po natin. Shall we say amen? Sige po, hanggang dito lamang po muna yung ibabahagi ko. At salamat sa oras nito. Manalangin tayo at magpasalamat. Awang banal na nasa langit,